Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon, sinisimulan natin ang pagsisiyam sa karangalan ni Maria, ang Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, na may temang Tularan si Maria, totoong ipinahayag ang dalisay na pananampalataya. Sa misang ito, hilingin natin sa ating mahal na ina ang kanyang pamatnubay upang manatili tayo sa grasya at pag-ibig ng Diyos, upang dalisay nating maipahayag ang ating pananampalataya at maisabuhay ito sa pamamagitan ng paglilingkod sa kapwa, lalo na ang mga dukha. Ang tagapagdiwang ng banal na misa ay si Reverendo Padre Lloyd Mendoza, MSc. Magsitayo na po ang lahat.
sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon,
Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin lakas upang alalayan kaming mahihina. Ngayong ginugunita ang mahal na Birheng Ina ng Diyos, kaming dinadalangin niya ay makabangon nawa sa pagkakalugmok sa kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Tiyak na natatandaan pa ninyo, mga kapatid, kung paano kami gumawa at nagpagal araw-gabi para hindi kami maging pasa ni ninuman. Samantalang ipinahahayag namin sa inyo ang mabuting balita. Saksi namin kayo at gayon din ang Diyos na kami ay tapat, mabuti, at ganap sa pakikitungo sa inyo, sa mga sumasampalataya. Tulad ng alam ninyo, kami naging parang ama ng bawat isa sa inyo. Pinalakas namin ang inyong loob, inaliw kayo at hinimok na mamuhay ng tapat sa paningin ng Diyos na humirang sa inyo, upang makahati sa kanyang kaharian at kaluwalhatian. Ito pa ang lagi naming ipinagpapasalamat sa Diyos, nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita. Tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao. Ano pat ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang aking
Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, sa ama ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyang-ganyang kayo. Sa paningin ng tao'y mabubuti kayo, ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ipinagtatayo ninyo na mga libingan ang mga propeta at ginagayakan ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. At sinasabi ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Sa sinabi ninyong iyan, inaamin ninyong kayo'y mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat.
Kamusta po kayo? Ako po'y nagagalak at sapagkat sa unang pagkakataon, ako po ay makapagmimisa, makapag-haalay ng banal na misa sa unang pagkakataon dito sa Mission Station. Salamat sa imbitasyon ni Father Sammy. Mga kapatid, siguro po yung mga naririto na may isip na noong 1990s na katulad ko, o yung medyo may edad-edad na rito, familiar po siguro kayo sa commercial na may slogan na magpakatotoo ka. Tama po? Sige po, tatanungin ko kayo, anong commercial yon? Sprite. Sprite. Noong mga panahong iyon, sumikat tuloy yung salita dahil sa commercial ng Sprite na yun, yung magpakatotoo ka. Sumikat tuloy yung sinasabing, magpakatotoo ka. And then yung sinasabi na, magpakatotoo ka nga sis. Magpakatotoo ka nga Brad. Kapatid, magpakatotoo ka. During those years, talamak ang pagsasabi nito sa mga kaibigan natin na ano? Na mapagbalat kayo. Mapagkunwari. At hindi pinapakita kung sino silang totoo. Kaya nasabi tuloy ang salitang, magpakatotoo ka. Magpakatotoo ka. Siguro, kung ang salitang ito ay uso na rin nung kapanahunan ni Jesus, marahil ay gagamitin din niya ito sa mga Pariseyo at mga eskriba. Bakit? Sapagkat ang mga Pariseyo at eskriba, hindi sila mga totoo. Mapagpaimbabaw. Sa ibang translation, yung mapagpaimbabaw ay mapagkunwari. Mapagkunwari sila. Mapagbalat kayo. Kaya nga ang mga salita ni Jesus na narinig natin ngayon sa Ebanghelyo ay napakabigat, di po ba? Sa aba ninyong mga eskriba at mga Pariseyo, mapagpaimbabaw kayo, mapagkunwari kayo. Hinahalin tulad pa nga ni Jesus sa isang nicho o yung libingan na maputi nga sa labas, pero sa loob naman ay naaagnas. Kaya kung titingnan natin, yung mga ginagawa o yung mga ginagawa ng mga Pariseyo at mga eskriba o yung mga guro ng batas noong kapanahunan ni Jesus, kung titingnan natin sa sinasabi ni Jesus sa ginagawa ng mga Pariseyo at mga eskriba, ang ginagawa nila ay parang isang palabas lamang. Pakitang tao lamang. Pagkukunwari lamang. It's just a show, ika nga. Ang ginagawa nila ay pakitang tao upang magmukha silang mga banal, upang magmukha silang kagalang-galang, upang magmukha silang malinis sa paningin ng mga tao. Hindi totoo, mapagkunwari. Mga kapatid, ano naman ito sa atin ngayon? Ang ebanghelyo natin ngayon ay nagpapaalala sa atin na sinasabi ni Jesus na huwag nating tularan ang mga gawi, huwag nating tularan yung mga asal na ito ng mga Pariseyo at mga eskriba. Kawawa rin tayong katulad nila kung tayo ay gagaya sa kanilang mga pagkukunwari, sa kanilang pagiging peke, sa kanilang pagiging hindi totoo, sapagkat ang kanilang pananampalataya sa Diyos ay pakitang tao lamang, peke at hindi totoo. Kaya ito yung hamon sa atin ngayon, mga kapatid. Ano yung hamon sa atin ngayon? Magpakatotoo tayo. Huwag tayong mapagkunwari. Huwag tayong mapagpaimbabaw. Magpakatotoo tayo. Kaya pakisabi nga sa inyong katabi, kapatid, magpakatotoo ka. Ano nga ba yung totoo? Ano nga ba yung totoo sa atin?
ang totoo sa atin, tayo ay Kristiyano. Dahil tayo ay Kristiyano, ang paanyayang magpakatotoo ka ay sinasabing magpaka-Kristiyano ka. Kaya ang sunod na sabihin niyo sa inyong katabi, kapatid, magpaka-Kristiyano ka. Iyan ang pagiging totoo natin. Magpakatotoo tayo, magpaka-Kristiyano tayo. Isabuhay natin yung totoong pagiging Kristiyano, huwag pakitang tao lamang, magpaka-Kristo katulad ni Kristo. Isabuhay ang pananampalataya mo. Kung ang sinasabi sa atin sa ating ebanghelyo ngayon, na huwag tularan ang mga Pariseyo at mga eskribang ito, sa ating paghahanda sa kapistahan, sino ang dapat nating tularan na mayroong tunay at dalisay na pananampalataya? Ang ating mahal na ina. Kaya nga, napakaganda ng ating tema, no? Ngayong unang araw ng ating pagnonobena. Ano po yung sabi sa ating tema? Tularan si Maria, totoong ipinahayag ang dalisay na pananampalataya. Paano nating masasabing si Maria ay nagpakatotoo sa kanyang pananampalataya? Paano nating masasabing hindi siya nagkunwari o hindi siya mapagkunwari? Sapagkat unang-una pa lamang, sa pagbati sa kanya ng anghel, hindi siya nagmayabang. Hindi siya naging mapagpaimbabaw. Hindi niya sinabing, sige, kaya ko yan. Nung sinabi ng anghel, magiging ina ka, maglilihi ka, ikaw magiging ina ng Diyos. Hindi niya sinabing, sige, kaya ko yan. Hindi siya nagmayabang. Bagkus, ano yung sabi niya? Paanong ako'y maglilihi? Ako'y dalaga. At dinagdag pa nga niya, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. Ako'y alipin ng Panginoon. Doon pa lang, nagpakatotoo na ang mahal na ina na siya ay walang-wala, siya ay alipin lamang, at ang kanya lamang saligan ay ang kanyang dalisay na pananampalataya sa Diyos. Mga kapatid, at gayon din sana sa naging buhay niya kasama si Jesus. Ang buhay ng mahal na ina sa kanyang pagsunod, pagtalima, at pagsuko sa kalooban ng Diyos ay isang pagpapakita ng kaniyang totoong pananampalataya. Ang buhay mismo ni Maria ay isa ng buhay na pagpapahayag ng dalisay na pananampalataya. Walang pagkukunwari, walang pagmamayabang, walang pakitang tao. Ang lahat sa buhay ng mahal na Birheng Maria, dalisay, tapat, at totoo. Si Maria sa kanyang buhay, nagpakatotoo siya. Hindi siya nagpapaimbabaw. Hindi siya naging mapagkunwari. Nawa po mga kapatid, sa ating pagsasyam na ito para sa ating kapistahan, tularan natin hindi ang pagkukunwari ng mga eskriba, hindi ang pagkukunwari ng mga Pariseyo, kundi tularan natin ang dalisay at totoong pananampalataya ng ating mahal na ina. Bilang pagtatapos, baunin niyo po ang maikling katagang ito para sa ating pagninilay ngayong unang nobenas para sa ating kapistahan. Kapatid, ipakita mong Kristiyano ka, magpakatotoo ka. Hindi katulad na mapagkunwaring Pariseyo at eskriba, kundi ang tularan mo ay ang mahal na Birheng Maria. Amen. Magsitayo po tayo. Mga kapatid, manalangin tayo sa Ama ng buong pananalig upang tulong ng panalangin ng Birheng na banal na puso ni Jesus, tayo ay maging matapat sa ating pananampalataya bilang isang sambayanan. Tayo'y manalangin.
Ama, sa pamagitan ng panalangin na mahal na Birheng Maria, dinggin mo kami. Ama, sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na Birheng Maria, dinggin mo kami. Sa ating buhay bilang bayan ng Diyos, naway matugunan natin ang mga hamon ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating tapat na pagsaksi. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na Birheng Maria, dinggin mo kami. Atin nawang maiwasang gumawa ng mga bagay dahil lamang sa ating pagnanasang tumulad sa karamihan o dahil sa ating pagkukunwari. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na Birheng Maria, dinggin mo kami. Para sa ating lahat, nawa sa tulong ng panalangin ni Maria, ay buong lakas loob nating ipapahayag ang dalisay na pananampalataya. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na Birheng Maria, dinggin mo kami. Ang mga may sakit, naway makita ang mapagpagaling na kamay ng Diyos sa kanilang mga dinaranas ng mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na Birheng Maria, dinggin mo kami. Ang mga yumao sa buhay na ito, naway tanggapin sa walang hanggang kaluwalhatian. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na Birheng Maria, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na Birheng Maria, dinggin mo kami. Ama, tulungan mo kaming sambahin ka ng may katapatan sa aming puso at makalapit kami sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo. Sa pagkapala
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paggunita namin sa mahal na Birhen, hinihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan, upang kami ay maging handog sa kinalulugod mo kailanman, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito
sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at italayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ng kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Kapayapaan po sa inyo lahat. Si Jesus, ang ating tagapagligtas, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na bibig. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. That surrounds me.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay, sa paggunita namin sa mahal na ina ng iyong anak, ay magdulot nawa sa amin ang iyong kagandahang loob, upang lagi namin madama ang iyong paglingap sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Unang araw, pagsisiyam sa mahal na ina ng banal na puso ni Jesus. Birhen ng banal na puso ni Jesus, tagapag-adya sa lahat ng masasama. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa iyo. Pinili ka niyang maging ina ng kanyang anak. Tayo pong lahat
O Diyos, sa iyong plano ng katubusan sa mundo, nagpasya kang ang nag-iisa mong anak ay magkatawang tao at maging katulad namin. Pinili mo si Maria na maging kanyang ina upang maging kabahagi sa mahalagang yugto ng misteryo ni Kristo. Ang pagpili mo kay Maria bilang ina ng iyong anak ay nagbigay karangalan sa kanya upang maging dakila sa lahat ng babae at naging daan ito upang mapalapit siya sa iyo. Alam namin pinili mo rin kami bago mo pa nilikha ang mundo na maging banal at malinis sa iyong harapan sa pamamagitan ni Kristo. Hinihiling namin na dinggin mo ang aming panalangin. Katulad ni Maria, tulungan mo kami mapagtanto kung paano mo kami minamahal nang piliin mo kami bilang iyong bayan at isugo mo si Jesus na manunubos. Tulungan mo kaming mapahalagahan ang aming bukasyon tungo sa kabanalan at bigyan mo kami ng lakas ng loob upang sumang-ayon sa iyong kalooban, katulad ng pagsang-ayon ni Maria na maging ina ni Jesucristo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon, ngayon at magpakailanman. Amen. Manalangin tayo. Mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, tulungan mo po kami maunawaan ang dakilang pagmamahal ng Diyos na ipinamalas ng sugatang puso ni Jesus. Tulungan mo po kami makatugon sa kanyang pagmamahal tulad sa naging tugon mo sa kanya upang kamitin namin ang buhay na walang hanggan. Kamitin mo po para sa amin mula sa bukal na nabuksan sa kanyang pigiliran ang grasyang aming kailangan at ang mga binibigay ng banal na Espiritu. Tulungan mo kaming maisakatuparan ang aming mga hinihiling. Maging amin din ang damdamin ng kanyang puso at ang kanyang misyon ay maging misyon din namin o Birhen ng kabanal-banal ng puso ni Jesus, ang ina ng anak ng Diyos na nagturo sa amin kung paano magmahal ng tapat at totoo. Akalin mo kami sa puso ng aming tagapagligtas upang kami ay maging makabuluhang tagapagpahayag ng pag-ibig ng Diyos. Pakinggan mo ang aming panalangin at kaawaan mo kami. Ang ating itutugon sa bawat panalangin o Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Na sana ikaw ay palaging gumabay sa amin, aming mahal na ina. Tugon. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Nagawin mo sana ang aming mga puso kagaya ng puso ng iyong anak na si Jesucristo na nagpakatao, isinilang at namatay upang makamtan namin ang kaganapan ng buhay. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Nakagaya ni Jesus ang mabuting pastol na may pusong mapagmahal, kami sana ay matuto at marunong ding magmahal, lalo na sa mga kapatid naming nasa laylayan, mga mahihirap, itinataboy at hindi pinapansin sa lipunan. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Na kami ay iyong patatagin kapag nararanasan namin ang mga kahirapan at pagsubok sa buhay. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Na ang aming pananampalataya at pananalig sa Diyos ay makaakay sa aming kapwa upang sila ay maglingkod sa Diyos at sa kapwa-tao. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Na maging masigasig kami sa aming pagsisikap na pairali ng katarungan para sa mga mahihirap, mga inaapi at itinataboy sa lipunan. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Na hindi sana ang inggit at pagmamakasarili ang maghari sa aming mga puso at buhay. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Na sana hindi maging hadlang ang aming sarili at pamilya
sa naghahangad ng katiwasayan kung kami ay tinatawag na maglingkod sa aming munting sambayanan. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Kung ang aming pamilya ay nakaranas na matinding pagsubok dahil sa hindi pagkakaunawaan at mga pagsubok sa buhay pamilya. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Kung kami ay tutulong sa aming mga kabataan sa pagpili at pagdesisyon kung anong propesyon na kanilang ninanais para sa kabutihan ng pamilya at ng aming munting sambayanan. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Bilang mga magulang na aming aarugain at gagabayan ng aming mga anak upang sila ay maging mabuti, mabait, responsable, mapagmahal at madasalin. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Kung darating sa amin ang nakakatakot na sakit at nalalaman namin na nalalapit na ang aming kamatayan, at kung ang aming mga mahal sa buhay ay tinatawag na sa kabilang buhay. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. At ngayon tumahimik tayo sandali para sa ating mga sariling kahiligan at mga panalangin. Tayo pong lahat, Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinilang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binagilan kanya ng kanyang kalwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papuring pasasalamat. Sa kanya isangguni ang aming kaibigan. Na tulad mo'y mamuhay kami lagi sa pagmamahal ng iyong anak upang ang kanyang kaharian ay patuloy na may sa katuparan. Samahan kami lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, na lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kami sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kami sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa namin lagi ang makainang pagkalita mo, siya nawa. Birhen ng banal na puso ni Jesus, Ipanalangin mo kami. Birhen ng banal na puso ni Jesus, Ipanalangin mo kami. Birhen ng banal na puso ni Jesus, Ipanalangin mo kami. magsimpo po ang lahat para sa ilang paalala at pasasalamat. Pasalamatan po natin ang mga tumulong sa paglilingkod, ang music ministry, ang Ministry of Altar Servers, ang lay Eucharistic ministers, ang Ministry of Usherettes, Greeters and Collectors, ang Ministry of Lectors and Commentators,
ang Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming, at sa ating lahat po na nandito ngayon. Pasalamatan din po natin ang sponsor ngayong gabi, ang St. Louis de Montfort Chapel, at ang lahat ng mga family sponsors. At ating din pong pasalamatan ang nanguna sa ating banal na pagdiriwang na si Reverend Father Lloyd Mendoza, MSc. Mga paalala at paanyaya, nalalapit na po ang kapistahan ng ating mahal na patrona, Our Lady of the Sacred Heart. Kaalinsabay din ang ika-6 na taon ng pagkakatatag ng ating mission station. At bilang paghahanda, mayroon po tayong mga iba't ibang mga aktibidad tulad ng patronal visit. At ngayon naman po ay nagsimula na ang ating Novena Misa o ang pagsisiyam sa mahal na ina ng banal na puso ni Jesus. Ang mga sumusunod po ay ang mga schedule ng ating mga misa na gaganapin dito sa Woodcraft Bayanihan sa ganap na ika-6 ng gabi. August 30, ang sponsor chapel po ay ang St. Louis de Montfort Chapel. August 31, San Juan Chapel. September 1, San Roque and Santa Teresa ng Calcutta Chapels. September 2, St. Joseph Chapel. September 3, Our Lady of Manawag Chapel. September 4, Our Lady of Peña Francia and San Lorenzo Chapels. September 5, Mother of Perpetual Help Chapel. September 6, Our Lady of Lourdes Chapel. At sa September 7, ang St. Clair at San Pedro Calungsod Chapels. At sa bawat gabi din po, pagkatapos ng banal na misa, ay magkakaroon po tayo ng Novena Nights na gaganapin sa Bayanihan Covered Court. Ang mga sumusunod po ay ang mga schedule. Ngayong gabi po ay ang ating BEC Night and Bingo Royal at Pusong Cooking Festival Contest. Ang lahat po ay inaanyayahan na makisa at dumalo sa Bayanihan Covered Court. Sa September 1, 7:30 p.m., Pasumba ni Maria Contest. Open po ito sa lahat na gustong sumali. Ito po ay binubuo ng 10 hanggang 20 katao bawat grupo at ang bawat performance ay 5 to 10 minutes lamang po. Sa mga nais po sumali ay makipag-ugnayan na lamang po sa inyong mga chapel leaders o kanino man sa mission station. Sa September 2, volleyball one-day league game and basketball semifinals game. 1 o'clock p.m. to 3 o'clock p.m. volleyball game. 3 o'clock p.m. to 5:30 p.m. 14 under basketball semifinals game. At 7:30 p.m. to 9:30 p.m., 27 under basketball semifinals game. Sa September 4 naman po, 7:30 p.m. ay ang Barangay Night. Ito po ay pagsasama-sama ng lahat ng mga barangay officials na nasasakupan ng ating mission station. Ito ay ang Barangay 158, Barangay 159, Barangay 161, at Barangay Baysa, kasama ng Our Lady of Sacred Heart Mission Station Community. Sa September 6 naman po, 7:30 p.m., Basketball Championship Game. 4 o'clock p.m., 14 under Championship Game. 7:30 p.m., Exhibition Game between Missionaries of the Sacred Heart Priests and Seminarians versus Diocese of Caloocan Priest Team. At sa 8:30 p.m. naman po ay ang 27 under championship game. Sa September 7, ang ating pong bisperas ng kapistahan, magkakaroon ng prosesyon sa ganap na ika-4 ng hapon na magsisimula sa Compound 7, St. Louis de Montfort Chapel, na iikot sa Baysa Road, Preparo Road, at papuntang Woodcraft Bayanihan Chapel. At susundan po ito ng banal na misa. At sa September 8 naman po, sa ating feast day, ay magkakaroon ng concelebrated mass. Ito po ay sa ganap na ika-9 ng umaga sa Woodcraft Bayanihan. Pagkatapos ng misa, ay ang lahat ay pupunta sa Bayanihan Covered Court
upang doon magkakaroon po tayo ng salo-salo o ang tinatawag na Barrio Fiesta. Magkakaroon din po tayo ng maikling programa at mga palaro. At mga karagdagang anunsyo po, sa bawat Novena Mass ay magkakaroon ng family sponsors. Kaya kami po ay kumakatok sa inyong mga mabutihing puso na maging isa sa aming mga family sponsors. Ang malilikom po dito ay gagamitin sa mga gastusin sa kapistahan at sa pagpapatayo ng ating simbahan sa bodega. Nawa po ay makiisa po tayo sa layunin ito. Maraming salamat po. Magsitayo na po tayo. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo. at pagpalain nawa kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Alay natin ang banal na misa. Pumayo kayo sa kapayapaan upang Panginoon at kapwa'y mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Amen.